Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na nagmamahal po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. At sa araw na ito, bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan, ang hiling ko lamang po sa ating mga kababayan, sana po'y matulungan nyo po ang inyong lingkod sa ating pong pakikibaka. Nang sa ganun po tayo po ay kumbaga sa makapagpatuloy at syempre para makayanan din natin yung hamon sa buhay na kung saan ay nitong mga nakaraang gabi lamang po ay puro paninira na naman po at puro pagbabanta na naman po ang nararanasan ng yung lingkod dahil nga po sa mga ine-expose po natin at lalong-lalo na sa ating mga nagiging pahayag na kung saan ay talagang hinahayag natin dito yung mga kabulukan, mga kasamaan, mga panloloko, pambubudol ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga opisyal po ng ating bansa. Nitong mga nakaraang araw lang dahil nga po sa tinitira natin itong mga ilang personas na kung saan ay nambubudol po sa taong bayan, meron po kong natatanggap na mga banta sa buhay. Ngayon, ako'y muli nananawagan sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang iyong kaisa, kasama at bilang isang vlogger na nakikipaglaban po sa iyo. Sana naman po kahit po konting awa ay mabigyan nyo po ng pansin ang inyong lingkod. Ako po ay talagang nasa sitwasyon na alanganin dahil nga po sa pakikipaglaban ko, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Ngayon sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kababayan natin na mayroon pong kakayahan na makatulong sa ating programa at maging sa ating mga kababayan na mayroong kakayahan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa abroad, sana naman po ay matulungan nyo po ko na mabawi ko po sa isang personas yung aking armas na isang lako. Alam nyo, yun lamang po sana ang pag-asa ko maliban sa Diyos na magbibigay sa akin ng proteksyon. Kaya ako lamang po na isang layong aking armas dahil nga po sa tulad ng sinabi ko, tayo po ay kailangan pumunta sa ospital sapagkat tayo po ay may karamdaman itong mga nakaraang araw, linggo. Kaya napilitan po ako na isang lang ating pinakadepensa, no? Para nang sa ganun kahit papaano madugtungan pa yung ating buhay. So dito po sa ating screen ay pwede po kayo mag-message. So dahil wala na po akong Messenger at Facebook, dahil nga po pinuputakti po tayo ng mga sungayan, kaya yon, nakigamit na lang muna po ako ng Facebook, Messenger sa ating pong kaisa. So sa mga nais po magpadala sa Western Union, yan, pwede po, ito po yung pangalan na pwede ninyong padalhan. At doon naman po sa mga gusto magpadala sa GCash, para po tayo po sa totoo lang, ako po hirap na hirap sa pang-load pa lang dahil hindi na mawala naman po tayong internet connection. Meron po tayong internet pero yung yung globe na kung saan ay niluludan lang ng 1.5 every month. So minsan hindi nga umaabot ng 1.5 dahil depende po pala yan sa na-upload mo, no? Kung magpapakabit naman po kasi ako ng wifi dito, abay siguro po libo-libong metro ang magagastos sa sobrang layo at mukhang hindi na rin papatulan to ng kahit anong mga internet company dahil malayo nga. Sa paglakad pa lang aabutin ka na ng 1 oras mahigit dahil nasa liblib po tayo nakabundukan, no? Ngayon sa totoo lang, kaya po ako nagkasakit ng ulcer dahil nga po sa minsan po kinakapos po tayo ng makakain. Minsan kahit kakainin ko na lang, ipapadala ko pa sa aking mga anak dahil alam niyo na, bilang isang magulang, ganyan naman tayo na kahit isusubo na lang natin, alang-alang sa mga anak natin, ibibigay pa natin, di ba? So yun lamang po. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ito na naman pong pagkakalat ng kabubuhan
katangahan, katarantaduhan, kabaliwan, kasinungalingan, katraidoran nito pong ni Robin Padilla. Alam niyo, sa totoo lang, naaawa na po ko dito sa taong ito. Kapag umasta siya, pag nagtatanong siya doon sa ating mga witness, lalong-lalo na yung taga-COA. Sa totoo lang, pag umasta si Robin Padilla, akala mo kung sinong may alam eh. Sa totoo lang, yung kanya ding mga tanong, wala naman tong tanong na galing sa sarili niya. Sa totoo lang, lahat po ng tinatanong ng bobong senador na ito ay galing lang naman po sa abogado niya. Tapos ngayon, pagka nag-deliver doon ng tanong sa mga witness, akala mo talagang kung sinong magaling na investigador. Akala mo kung sinong may utak. Iutak galunggong naman. 'Di ba? Utak galunggong na kung saan, kung titignan ho ninyo sa mga nakakaalam lang ha, lalong-lalo na sa mga kaibigan ni Robin Padilla. Kaya nga ito iniwan ni Bina Morales dahil hindi tanggap ito ng pamilya ni Bina Morales. Dahil nung nakita itong si Robin Padilla ng mga Morales, talagang sukang-suka sila sa kayabangan ng taong ito. Kaya yung pinili na lang ng taong ito, yung mga babaeng wala na ring dangal sa sarili. Kagaya ng asawa niya ngayon. Alam niya naman na bobo to, tanga to, siraulo to, gago tong taong ito. Dahil alam po nitong kanyang asawa, sino ba asawa nito ngayon? Yung artista, di ba? Yung babaeng ito, kaya niya nagustuhan itong si Boy Sile dahil alam ng babaeng ito na magagamit niya itong si Robin Padilla pagdating ng panahon, magagamit niya sa pamamagitan ng pagsipsip nito kay Dutae, na kung saan pwede nilang pagkapirahan yung posisyon na makukuha niya kung sakali. 'Di ba? Sino ba yung asawa nito? Sino ba yung asawa nito na na nitong bobong tangang senador? Hindi ko nalimutan ko na basta yun, si Mariel. Etong asawa ni Robin Padilla na si Mariel, sa totoo lang, ako sukang-suka sa babaeng ito. Abay, hindi ko lang alam kung paano niya nasisikmura na may asawa siyang katulad ni Robin Padilla, na kung saan ay kitang-kita naman na pinapakain nito ni Robin Padilla sa anak nila ay galing sa pandarambong, galing sa pagnanakaw ni Robin Padilla. Ngayon, Mariel, masaya ka ba? Masaya ka bang gumagastos sa pera ng taong bayan? Balita ko itong si Mariel talagang marami ng business to, no? At kung makikita ninyo, abay talagang milyon-milyon din po ang pera nito sa bangko. Syempre ba naman, yung asawa niya ba naman nagkaroon ba naman ng insertion na 150 million na ibinulsa? Hindi ka pa magiging milyonarya niyan? Sa totoo lang, itong si Mariel, kaya lang naman niya nagustuhan si Robin Padilla dahil tulad nga ng sinabi ko, ginamit lang ni Mariel yung utak niya dahil alam niya yung kagandahan kukupas, 'di ba? Pero yung perang mananakaw nilang mag-asawa sa taong bayan, hindi kukupas yun, pwede pa nga tumubo 'di ba? Tama ko, hindi. Ngayon mabalik tayo dito sa Robin Padillang nagtatalino-talinuhan pero bobo naman talaga o likas na tanga, no? Ngayon, may napanood po ko, mga minamahal ko mga kababayan, na isang video na kung saan nagtatanong po itong tanga, siraulo at pinakagunggong na senador sa kasaysayan ng senador na si Robin Padilla. Alam nyo kung ano yung mga tanong niya doon sa witness? Eto, panoorin po natin. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, sir. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan.
Bicol po, nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte, Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Balitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So, hindi po them. final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo? Ang pinag-uusapan po dyan sa usapin na yan, ha? Dyan po sa Senado nung mga panahon na yan na nagtatanong po itong bobo, tanga, siraulo at gagong Padilla na to, ay tungkol po sa patunay kung talaga nga bang si Inday Lustay na hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin nagpapasarap sa buhay habang yung mga kababayan lumalangoy sa kahirapan sa Davao City. Aba yung mga tanong po nitong bobong ito hindi po related doon sa mga pinag-uusapan dyan sa Senado, lalong-lalo na patungkol sa ninakaw o sa pag-aabuso ni Sara Duterte sa confidential funds at intelligence funds, no? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, biro mo ang pinag-uusapan, ha? Ang pinaglalabanan doon yung tungkol sa mga ginastos ni Sara Duterte na walang resibo, yung kanya namang mga tanong, ha? Talagang humihiwalay ng 1,000 milya yung kanyang tanong. Na kung saan yung mga tanong pa niya tanong lamang ng isang barumbadong iskombik, ha? Isang tanong ng isang taong bilanggo, na kung saan nagtatapang-tapangan lang, pero nung nakita niya yung happy go, nagluhod-luhod, umiyak-iyak sa kanyang ninong na presidente, wag lang maihalo sa mga tunay na siga, ha? Tulo yung luha nito, talagang iyak sa todo itong baklang ito, nagtatapang-tapangan lang dahil nga sa artista, di ba? Ano nga artista? Walang pinagkaiba yan na sa pelikula o sa cartoons na ako si Mr. Pogi, ang pinakamalakas sa kalawakan. Pero yung pala pinakabakla sa kalawakan, di ba? Ngayon, biro mo, ang tanong niya kung nalibot na ba niya yung BARM, nalibot na ba niya yung Bicol, kung napuntahan na ba niya yung lahat ng lugar. Tapos ang tatay, saan? Anong pakialam mo, Robin Padilla? Ano naman ngayon kung nakarating siya sa US, Amerika, sa imperno, kung saang lugar? Anong connection nun sa pinag-uusapan dyan sa Senado? Buka? Tado ka?
ulok ang na mo. Ha? Wala ka nang ginawa, Robin Padilla, puro katangahan. Magtanong ka yung related lang sa sa mga pinag-uusapan dyan sa Senado. Hindi yung humihiwalay ka ng 100 milya. Tapos pag nagmarunong ka ba, pag umaksyon ka pa, akala mo naman may laman yung utak mo na kung saan paksiw lang naman yung laman ng utak mo. Buka. Ha? Kung malapit-lapit ka lang sa akin, Robin Padilla, ay nako, baka ma-judo kita ng hindi wala sa oras. Yung mga karate-karate mo na yan, malayo sa realidad yan. Baka pag tinamaan ka ng, ay baka, sabi ko nga dito sa Tolongis na to artista lang to May pera lang to ngayon dahil maraming ang nananakaw to, pero kung sa realidad lang, mano-mano lang, hindi lalaban sa akin to. Maniwala kayo. Durug-durug ang mukha nito ni Robin pag kumasa sa akin to. Wag lang magkamali si Robin na kasahan ako. Sabi ko nga, ipupusta ko ang channel ko, ipupusta ko pati pagkatao ko pag hindi ko kinasahan nito. Maniwala kayo, tunggunggong na to. Pero hindi lalaban to. Maniwala pa ako, kukuha ng tao ito para tirahin tayo patalikod. Pwede. Kasi duwag, bakla naman talaga tong Boy Silly na to Pampelikula ka lang to. Ngayon, biro mo, yung mga tanong niya, talagang nakakagigil. Ngayon sasabihin niya, parang gusto niyang igiit na yung desisyon daw ng COA ay final na ba daw yun o hindi pa. Ngayon, parang magkadugtong lang yun sa tanong ni Amy Marcos. Parang yung tanong nila, kinukontinuous lang nila. Parang merong nagtuturo sa kanila, parang abogado pa rin ni Sara Duterte yung nagtuturo sa mga ito. Malamang scripted yung mga tanong nito, kasi yung tanong ni Robin Padilla kung yan ba ay final na, parang kadugtong lang din na yun ang tanong ni ni Amy Marcos di ba? Napansin ninyo, di ba, na gusto nilang palabasin na doon sa desisyon na inilabas na katunayan ng COA, ang Korte Suprema pa rin ang masusunod. Ka ba? Bakit COA ba ang Korte Suprema? Bakit? Sa tingin mo ba pagka sinabi ng COA na 100 million ang nilustay ni Inday Lustay, sasabihin ng Korte Suprema, hindi, 50 million lang kami masusunod. Ano sila, COA? Natural ang pagbabasihan, Mr. Robin Tanga, ng Korte Suprema, yung testimonya ng mga witness. Kaya wag niyong i-insert sa utak ng mga tao, mga Pilipino, na baliwala yung sinasabi ng COA kasi hindi pa finalize. Tanga, ulo, gong, mambubudol. Tapos sasabihin pa niya, nakita mo na ba yung sitwasyon ng mga mahihirap? Nakita mo na ba na laganap ang ng mga NPA, ng mga terorismo? Hoy, Robin Tanga, dapat itanong mo yan sa sarili mo. Nakita mo na yung nangyayari sa Pilipinas patungkol sa terorismo? Alam ko, nakita mo na yan. Pero bulag ka, tanga ka. Bakit? Mambubudol ka. Bakit? Supporters kayo ng mga terorista Kayo ang nagbibigay ng pinansyal sa kanila. Kaya nga ako sa nakikita ko kaya hindi maibigay ng tama ni Sara Duterte yung mga pangalan nitong mga nasa resibo. Malamang mga NPA yan. Kasi nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, di ba naalala nyo sinabi ni Joe Masison bago siya namatay, na kapag ang mga Duterte ay nakapasok sa Malacanang, nakapasok na rin yung isang paa ng mga NPA. So ibig sabihin, sa pagpasok ng mga Duterte sa Malacanang o sa pinakamataas na posisyon, posibleng ang nakikinabang sa pera ng taong bayan yung mga terorista, yung mga NPA. Napansin ninyo, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, mas malalakas pa yung sandata. Yung kalibre ng kanilang mga armas ay wala sa kalibre o sa malalakas na armas ng Armed Forces of the Philippines yung mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon na lamang lumakas yan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Kasi nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, pati ni Sara Duterte hanggang ngayon, suportado. Kaya nga hindi maibigay ni Sara Duterte yung tamang pangalan nitong mga NPA na ito dahil pag nilagay niya yung totoong pangalan, matitrace yan na yung mga tumanggap ng mga pera na yan ay baka mga commander yan ng NPA. Kaya nga, sa tuwing merong mangyayaring mga rally, sa totoo lang, para sa akin, may nag-impo sa akin. Kaya ganun ka walang ya, ganun kung makipagbuno itong mga sibilyan na sinasabi nila sa mga kapulisan, nanununtok, na namamato, halos patay na yung nanununog na ng pagmamayari ng mga. Kasi mga NPA yung karamihan dyan na pinababa ni Sara para gumawa o magsagawa ng mga kung ano-anong mga kabalbalan, mga katarantaduhan. Tapos itatanong ni Robin Padilla doon sa witness, nakita mo na ba yung ganito? Sa'yo dapat tinatanong yan, Robin Padilla. Hindi doon sa witness dahil hindi naman yun is convict. Hindi naman yun NPA. Ikaw yung PA eh. Dapat ikaw ang sumagot noon, tanga. Tama? O, tapos pag nagtanong pa to si Robin Padilla, akala mo naman, pera niya yung ginagastos nitong witness na to. Ano ngayon, tulad ng sinabi ko, ulitin ko. Ikaw, Robin Padilla, marami ka nang naikot, di ba? Ngayon, tatanungin kita. So, ibig sabihin, dahil marami ka na rin napuntahan na lugar, pumupunta ka sa iba, napunta ka rin sa farm. Ngayon, ikaw mismo nakikita mo yung sitwasyon. Ano ngayon ang ginagawa mo? Nakakatulong ka ba sa bayan? Wala eh, purisyo ka nga sa bayan, palamunin ka nga lang ng taong bayan eh. Dahil unang-una, wala namang kapakinabangan sa iyo ang taong bayan eh. Dahil unang-una, boka. Ha? Yan ang unang-unang tandaan mo, Robin Padilla. Wala kang pakinabang, itil ka, wala ka, gago ka, Robin Padilla. Ha? Sa lahat ng mga senador, ikaw ang pinakaput. Ha? Ikaw ang pinakaput. Ha? Yan ang sasabihin ko sa yung gago ka. Ha? Ngayon, para naman magkaroon ka ng kapakinabangan, kung pwede, Robin Padilla, please lang maawa ka sa mga Pilipino. Manahimik ka na lang, makinig ka na lang sa usapan ng mga may pinag-aralan. Ha? Kumuha ka ng ballpen, papel, pag-aralan mo yung mga sinasabi nila, huwag kang sisingit. Kasi lumalayo ka sa usapan eh. Panggulo ka lang eh. Para kang bata na pag pinagbigyan lang na magsalita, parang ayaw na tumigil, parang gusto na lang niya, yung gusto niya yung masunod, yung gusto niya lang yung mapansin. Ha? Sa totoo lang, Robin Padilla, walang natutuwa sa yung mga Pilipino. Ha? Dahil yung mga tanong mo, tanong ng isang bob walang pinag-aralan, ha? Tanong ng isang convict na kung saan duwag naman. So yun lang. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.